Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Pakatindi ho dahil dito sa kanilang bagong witness, muli, kung ano yung nangyari sa last time, ganun din ang nangyari. Tila bagang napapahiya na ho talaga itong prosekusyon dahil sablay lagi ang kanilang witness. Walang bagong napapatunayan. At higit sa lahat po, ladies and gentlemen, people in the house, kung ano lamang po yung sinabi doon sa Committee on Justice sa Kamara, kung ano yung propagandang ginawa nila doon, same lang po ang nangyari dito sa impeachment trial. Yung ine-expect natin na lagi nilang sinasabing paulit-ulit na pasabog. Aba, hanggang ngayon, utot lang ang meron tayo naririnig. Supposedly, sabog dapat yan, di ba? Pag sinaalam mo na, ibig sabihin, pag sumabog, malupit, di ba? Pero wala po, utot lang ang naririnig natin. Bakit to? Papatunayan natin yan, unya-unya. Baka sabihin ninyo, fake news tayo. Pero bago tayo magpatuloy, baka naman po pwede ho kayong like at subscribe habang sisimula tayo kasi nakita ko mga 60% lang po ang nakasubscribe sa mga nanonood. Ang dami-daming nanonood pero 60% lang ang nakasubscribe. Kasi nga marami nagsasabi pag nasa telebisyon napakahirap mag-subscribe. Madali lang po, meron lang pindutan din dyan. Kahit kayo ay naka-smart TV o sino mga naka-smart TV dito, taas sa mga paa. Sigurado pong meron din po dyang subscribe. At libre naman po yan subscribe niya, wala pong bayad dyan. Kung gusto ninyong may bayad, pwede rin naman. Yun naman, pagsuporta nyo kay Banat Bay. May membership po dyan. Pero kung ayaw ninyo, suporta lang ang gusto ninyo nang walang dinodonate, ay walang problema ho yan. Subscribe na lang. Dahil napaka-importante ho sa akin ang pagsusubscribe ninyo dahil nasa algorithm po lalabas ho dyan yung sasabihin ni YouTube, nagugustuhan yung video. So, isasuggest yan sa mga nanonood ng politika sa YouTube. So, importante ho yan. Napaka-importante yan. So, kayo po ay mag-subscribe na po at mag-like. Gayun pa lang, simula pa lang, banatan nyo na kagad. Pero bago tayo pumunta sa impeachment trial, napakarami po nating pag-uusapan, ano? Dahil isa sa mga nangyari itong mga nakaraang araw ay yung awayan ni Senator Cayetano at ni Lacson. Pero alam mo, si Lacson, sa totoo lang po, hindi ko sinasabing ganito ho siya, pero yung pang-aaway ni Lacson ay pangbayot. Alam mo yung style niya na pambayot, yung pambabara niya, pambayot Yung mga estilo niya na ewan ko nga kung, bakit kaya yung style ni Pinky Lacson pambayot, yung kanya mga banat kay Cayetano, di ba? Sinasabi nga ni Cayetano, seryoso niya. Bakit hindi ka pumunta? I-check mo mismo. Kasi, remember ang dami niya sinasabing pagbibintang mula sa kay Lacson at sinasabi niyang ito daw po ay maraming flood control o ghost flood control sa Taguig. Kahit sinabi na mismo ng ating DPWH na hindi naman po kalyado ni Senator Alan, ay sinabi niya na po na walang project dyan. Di ba? Pero si Lacson mapilit, ang tanong, kung mapilit ka pala, bakit hindi ka pumunta at tingnan mo mismo, ikaw mismo. Ito, panoorin natin to ha. Samantala, inimbitahan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Ping Lacson at ang publiko na personal na inspeksyonin ang mga infrastruktura sa Taguig. I will continue. Sandali, tanong, kaya ba ang gawin yan sa Ilocos? Kaya ba? Kaya bang gawin sa Ilocos yan? Imbitahan? Di ba, meron yung vlogger dyan, yung si Sayang ang Bayot na vlogger. Pinuntahan niya yung Ilocos, napakaraming ghost flood control. Mismong si Governor Chavit, mismong nagsabi at pinakita niya sa kanyang page yung mga, at saka nag-press ko na siya dyan, na napakaraming ghost flood control dyan sa Ilocos. Ang tanong, ano ang sagot ng Pangulo? Ano ang sagot ng kanyang anak? Meron ba siyang sinagot ng kanyang anak? Halika, samahan ko kayo, puntahan natin. Sama-sama tayo. Di ba? Pero hindi ho, wala akong sinabing ganun sa Ilocos. Kaya makikita mo dito na kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Ito si Senator Cayetano. Sinasabi niya, halika, punta tayo. Puntahan ninyo. Inaanyayahan ko kayo, pumunta kayo dito sa Taguig. Kunwari lang, halimbawa, kumagat si Lacson at sabihin niya, sige, punta ako. O tara, magkita tayo dito sa Taguig. Ito yung ghost flood control. Di ba mapapahiya si Cayetano? Di ba? Kaya nga hindi magawa-gawa nung anak ni Marcos yung congressman doon sa Ilocos. Hindi niya magawang ganunin ang mga tao. Ganunin yung, halimbawa, sino ba yung mga nagbabanggit? Si Chavit. Ba't di niya kayang gawin yun? Sabihin, Manong Chavit, kung talaga may ghost flood control dito, alika, iniimbitahan ka dito. Puntahan natin yung sinasabi mong ghost flood control. Hindi niya kayang gawin yun. Bakit? Kasi meron talaga. Tama, mali. Dito sa Taguig. Sinabi ni Cayetano, halika, punta ka dito. Iniimbitahan ko kayo. Kahit kayo mga mamamayan, pumunta dito. At papakita ko sa inyo. Wala.
Kumagat ba si, ano sagot ni Pinky Lacson? O kabayutan na naman. continue to invite not only Senator Lacson, not only staff, but everyone. Oh, Iba everyone. yung sa papel-papel, iba yung sa picture-picture. Yo. Iba yung budget, pumunta kayo sa lugar, makikita Yo. nyo, nandyan talaga yung project at magaganda. Ayo. Again, to the best of my knowledge. Sinabi yan ng senador kasunod ng issue ng mga I mean, kung meron kang ghost flood control dyan, gagawin mo ba yan? Iimbitahan mo ba? At ikaw naman, Lacson, kung talagang meron kang paratang, ba't hindi ka pumunta? Anong sinabi mo? Baka malunod ka pa? Ay, anong kabayutan yung mga sagot mo? Ano yung katsipan eh? Oo. Pang baklang kanal eh, yung sagot mo. I mean, kung talagang seryoso ka, sige, eto talaga yung ghost flood control. Ipapakita ko sa'yo. Kung talagang seryoso kang malaman. Di ba? Gagawin mo yun. Ipapakita mo talaga kay Cayetano. Ito, di ba? Bakit ang sagot niya yung pangbaklang kanal? Ewan natin. umano'y irregularidad sa infra project sa lungsod. Muli rin niyang iginiit na wala siyang ghost project sa kanyang baluarte. Pero tinanggihan ni Senator Lacson ang imbitasyon. Saka na lang daw siya pupunta kapag maayos na ang flood control program sa Taguig. Anya, matagal na siyang walang practice sa swimming. Baka doon pa raw siya malunod. O, di ba? Anong kabaklaan yung sagot ni Lacson? O, kitang-kita mo talaga dito yung yung isa, seryoso at katotohanan ng gustong mangyari. Yung isa naman, ewan ko kung anong tawag mo dito. Pero para sa akin, parang para bagang propaganda lang. Alam mo yung ganong klaseng style ng pagbanat. Popropagandahin mo lang. Kasi kung seryoso ka ay, siguro naman, kung ang katulad nila Libiste, nila Governor Chavit Singson, si Marcoleta, mga nag-aakusa ng ghost flood control, kung meron talaga, at may magsasabi sa kanilang mga senador, mga congressman, o mga gobernador, o ito, puntahan ninyo kung talagang totoo. Siguradong pupuntahan nila yun. Hindi yung sasagot sila ng, hindi ako marunong lumangoy kasi baha dyan. Kabaklaan eh. Sorry hindi ko sinasabing bakla ka, Ping Lacson, pero kabaklaan yung sagot mo. Halatang propaganda. Halatang propagandista ka. Alam mo, kaya nga nakakatuwa eh. Dahil sa mga Duterte, dahil sa mga, sabihin na nating mga para sa katotohanan ngayon, nabulgar tuloy talaga kung sino yung mga mukhang anti-corruption dati. Pero ngayon, nung talagang naglantara na korupsyon, wala ang masabi. Kasi, imaginein mo ang tindi ng ghost flood control. Hindi lamang po sa Ilocos, kung hindi iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang dami ho. Ay kahit nga ho dyan siguro sa mga lugar na mga kaalyado din na napakarami, sigurado ko. Pero, bakit tila yung ang pinupuntahan at pinupuntirya ni Lacson, di pala pinupuntirya ni Lacson ay ang Taguig. Alam mo halatang ako kita ko, napansin ko, mukhang nasundot talaga ni Senator Cayetano ang pride nito ni Lacson. Tinamaan talaga kasi yung galaw niya pang pikon na, yung galaw ni Lacson, yung mga sinasabi ni Lacson pang pikon na tao. Halatang halata na pikon na siya dito kay Senator Alan Cayetano. Kaya tuloy pambabalahura na lang. Alam mo yung taong napikon? Kung ano-ano na lang ang gagawin, kung ano-ano na lang sasabihin, pangbalahura na nga lang. Talagang it's really clear na binabalahura lang niya etong si Senator Cayetano. Di ba? Ganoon na lang eh. Kasi kung bakit di ka papayag kung pinapunta ka? Imaginein mo totoo na may ghost flood control sa Taguig. Hinamon ka ngayon ni Cayetano na pumunta. Kung alam mo talagang meron, pupuntahan mo. Di ba? Pupuntahan mo yun. Papatunayan ko tapos dala-dala mo yung camera, yung mga media mo Grabe to si Lacson, ang hilig nito magpa-media Kaliwat kanan ng press ko nito, kaliwat kanan ng guesting nito pagka nag-aakusa Halatang kargado yung mga media Di ba? Imagine mo kung totoo yun. Tapos bibit-bitin mo yung mga media. Edi lagapak yan. Talaga namang tuwan-tuwa yung mga media. May content sila. At ikaw, mapapatunayan mo sinungaling si Cayetano. Bakit ganyan ang sagot mo? Bakit di mo puntahan? Kasi nga, alam mong wala kang madadatna na ganun. Ang ginagawa mo lang ay nagpo-propaganda ka lang. That's not nice. Noong nakaraang linggo, isinawalat ni Senator Lacson na may 4 na proyekto sa Taguig at magkakaibang kontrakto. Pero iisa umano ang isinumiteng mga larawan para sa billing and collection. Mga kapatid, Andre Felix po, iba na ang may alam at may pakialam. Yan ang problema. Pagka ikaw ay napikon, wala Yung lahat lang sasabihin mo pawang pang-aasar na lang. Kasi nga napikon ka nadali yung pride mo na na nasaktan ka So, gumaganti ka na lang. So, wala ka na dun sa truthful na statement. Panggaganti na lang ginagawa mo.
Di ba? Ito, meron ako ipapakita sa inyo. Importante rin, malaking issue ngayon yung pagbawi ni Marcos. Ay, hindi pala pagbawi ni Marcos. Pagbibigay ng TRO ng korte doon sa wage increase. Pero sa totoo lang, alam nyo mga kababayan, it's another pambubudol of Marcos. Hindi nyo ba napansin, hindi man lang ito binanggit sa SONA? I mean, yan isang bagay na talagang masarap ipagmalaki. Di ba? Masarap ipagmalaki na ikaw ay napataas mo ang sahod ng mga manggagawa natin. Pero bakit hindi niya ito binanggit sa SONA? Tapos after ng SONA, ilang araw lang, biglang binawi ng korte o pinatigil ng korte. Diba? Hindi nyo napansin yun? O pansinin ninyo, i-double check nyo sa social media yung sa SONA ni Marcos kung ano niya, na-present yan. Hindi niya na-present yan, hindi niya binanggit yan. Kaya tuloy, siguro alam na niya, baka may alam siya na magti-TRO ngayon ng korte. Kasi ayaw ng economic manager niya ito eh. Alam naman po natin, ang gobyerno pinatatakbo ng oligarch, ng mga negosyanteng malalaki. Yan po talaga nagpapatakbo ng gobyerno natin, mga oligarko, mga kaibigan at mga funder ng politiko. Kaya ayaw ho na economic manager ni Marcos to. Pero since na-aprobahan ng wage board, anong gagawin nila? Ang ginawa nila, binaon to sa SONA, hindi to binanggit. Hindi binanggit sa SONA, at the same time, biglang nagkaroon ng TRO. O eto ha, panoorin nyo itong interview nung isang congressman. Maganda kasi ito eh. Dito maraming pointers ka Umani ng makikita. batikos ang paglabas ng status quo anti-order ng Pasig City Regional Trial Court laban sa pagpapatupad ng 85 peso na dagdag sahod sa Metro Manila. Kaugnay ng balitang yan, nakakausap natin si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Good morning sir at welcome back sa Memo. Magandang umaga po, Boss Willard and Miss Corina. Salamat po sa pag-imbita. Good morning po. Kung Eli, nagulat ba kayo na naglabas ang RTC ng isang kautusan para pigilan itong wage hike at ano po ang balak ninyong gawin tungkol sa status quo anti-order na ito? Tama ho, no? Kalokohan at illegal yung ginawa ng Pasig RTC Branch 152 dito sa paglabas ng status quo anti-order sa 85 pesos wage increase NCR. Kasi malinaw na nakasulat sa Labor Code, Article 126, Prohibition against Injunction. So no preliminary or permanent injunction or temporary restraining order may be issued or can be issued by any court or entity against any proceedings by the commission or the wage boards. So malinaw yun, doon daw sa Labor Code Article 126, bawal pong pakialaman ng kahit na anong korte according to this congressman. Di ba? Nagtataka nga, bakit nag-issue ng temporary restraining order o pinatitigil yung bagang pagtaas ng sahod ng mga employee, di ba? Bakit ganun? Akala ko ba bawal? Eto, pakinggan ninyo. So malinaw na malinaw, even the court order na nilabas ng Pasig RTC, inacknowledge yan. So kaya illegal itong ginawa ng Pasig RTC kasi hindi niya pwedeng panghimasukan yung usaping sahod na exclusively within the jurisdiction of the Department of Labor and Employment and the National Wages and Productivity Commission. Tapos ang nakakapagtaka dito, Sir Willard and Miss Corina, bakit agad dumiretso sa Regional Trial Court? Ang dapat na ginawa ng korte, dinismiss yan. Kasi sa Article 123 ng Labor Code din, yung proper Alak ba 126? Ang gulo-gulo mo naman. 123 ba 126? na dapat nadadaan ng proseso kung merong apela yung mga negosyante or yung any aggrieved parties sa anuman ilalabas na wage order, dapat dumaan sa National Wages and Productivity Commission. Now, if hindi sapat yung ruling ng National Wages and Productivity Commission, edi tsaka iaangat yan sa higher courts such as the Court of Appeals and Supreme Court. Kaya ang binabanggit namin dito, this is gross ignorance of the law on the part of the judge na naglabas nitong temporary restraining order. The proper action that the court should have done is to dismiss that petition. Kasi wala siyang jurisdiction dyan eh. And even the temporary restraining order, binabanggit at kinote mismo yung Article 126 at Article 123 ng Labor Code. Corina, 123 and parang first 126. time ko rin nakarinig na isang Ako din. RTC, di ba? Ako din. Na pipigilan ng isang wage order. Nagulat din ako doon. Oo. So, is it ignorance of the law, Ganun. Kong, o abuse? Nagulat? Is it ignorance or abuse? Tingin namin parehas Miss Corina eh. Kasi nga walang jurisdiction yung Pasig RTC. Okay. Ang mas nakakalungkot dito, Miss Corina, si Secretary Francis Tolentino already acknowledged yung maling ginawa ng Pasig RTC. Kay abogado si Secretary Tolentino. The proper statement of the Department of Labor and Employment should be
i-challenge itong nilabas na TRO. Kasi labag nga sa labor code eh. But in So, the meantime, habang china-challenge, dapat ibibigay na yung Yes. 60 pesos. tama po, Ms. Corina. Dapat ibigay na yung 60 pesos. Actually nga hindi nga dapat nag-prosper itong petition na to. Mali eh. Okay. So yung doctrine halimbawa of exhaustion of administrative and legal remedies na violate din yun dun sa Article 126. So maling-mali, kalokohan at illegal actually itong nilabas ng Pasig RTC Branch 152. Paano po mananagot ang mga Ito matindi ho ito. Ang dapat ginawa dyan, kasi siyempre bawal nga daw, di ba? Kung assuming that the interpretation of this congressman is correct. Kung bawal pala na pakialaman ng korte, dapat in-implement pa rin ni Secretary Tolentino. Di ba? Kasi may presumed regularity dyan. Sabihin, implement mo pa rin. Huwag mong anuhin, huwag mo siyang sundin yung korte na nagsabi kasi ang linaw sa batas. Kung talagang malinaw sa batas Pero ngayon, nung tinitingnan ko, naku, mukhang hindi ko makita kung saan na sinasabi niyang bawal pakialaman ng korte. Titingnan natin, hanapin pa rin natin. Kasi yan ang importanteng malaman natin. halimbawa, mapatunayan later on that it was either ignorance or abuse, wala ho bang suspension ng mga judge? Yan po yung pinag-aaralan namin, Ms. Corina, kung paano to i-challenge. In fact, different labor groups, organized labor groups, are already talking with one another para i-challenge itong TRO na ito at tignan kung ano yung pwedeng pananagutan ng judge. Kasi nakasulat mismo doon sa kanyang inilabas na TRO. Kinikilala niya yung Article 123 and Article 126. So kung kinikilala mo, bakit ka naglabas ng ganyang TRO? So Mali pala yung quote niya sorry sabi dito, ang pinakamalapit na provision ay nasa Book 5, Labor Relation, Article 278 o 263. Dating Article 255. Sa mga labor dispute, walang korte ibang ahensya na maaari maglabas ng TRO or Permanent Injunction maliban sa pagkakataong pinapayagan mismo ng Labor Code. Ito ang tinatawag na non-interference by code sa ilang labor dispute. May isa pang mahalagang probisyon, ang Article 224, ang Labor Arbiter at NLRC. May original at exclusive jurisdiction sa maraming labor dispute, illegal dismissal, unfair labor practice. Ito pa, yun yung Article 224. So, meron talaga na sinasabi, medyo siguro nagkamali lang siya ng quote dito, nasa nakandito po sa Article 278, 263, dating 255. Sa madaling salita, kung meron talaga, bakit pinatupad ngayon ni Secretary Tolentino? Unless negosyante si Secretary Tolentino. Sana lahat may Tolentino condominiums. Sana lahat may condominium sa Tagaytay. Agoy. So, tingin ko naman, truth be told, tingin naman ho namin, hindi naman mangmang yung judge dito sa provisions of Ano nangyari kung hindi siya labor mangmang? code. Ang hinala ho namin, baka merong matinding pressure to galing sa taas. Naku, galing sa taas. Ayan na naman yung sa taas. Narinig ko na yung sa impeachment Yung sa taas. Inutusan ng nasa taas. Puro nasa taas. Sino ba yung nasa taas na ba yan? Maliit ba yan o matangkad? Yung nasa taas na yan. May sakit ba yan o bangag? Hindi, ako nagtatanong lang Para i-suspende itong wage order. Kasi alam niyo ho, prior to the implementation of the wage order nitong 85 pesos sa NCR, yung mga malalaking grupo ng mga negosyante and some think tanks have already released their statement na dapat isuspende itong wage order sa NCR. And take note, Ms. Corina and Sir Willard, yung mga nag-file ng petition, yung R2 Builders, tsaka Redicon Trading Corporation, mga malalaking negosyante yan. So bakit agad na pagbigyan? Correct. It's a question para sa So amin. yun ang ibig nyo sabihin. Akala ko naman you meant Malacanang. Ang Hindi, ibig po ninyo kasama sabihin. rin po. Opo, yung sinasabi Yan, kasama rin po. Alam mo kasing hirap dito kay dito kay Congressman Manggagawa. Ang lakas bumanat nito. Pero pagdating sa presidente, ewan ko kung nawawala yung balls nito. Parang umuurong yung bayag nito pagka presidente na pinag-usapan sa totoo lang nakikita ko na to bago pa maging congressman to sa TikTok Laging trending ito Ang tatapang, di ko mga magets Ang tatapang, pero nung naupo, hindi naman nila madiretso na ang problema dito yung presidente. Diretsuin mo si BBM. Ayaw mo ba mawala ng budget? Pareho lang ka rin pala nung ibang mga congressman na kinain ng sistema. Di ba? Ang totoo, presidente yan. Imagine niyo nangyari yan kay PRRD. Siyempre, yung secretary, tatanong niya doon sa boss niya, boss, implement ko ba itong hindi tamang utos ng korte? I-implement. Sigurado ako sasabihin ni Duterte, hindi, implement mo yan. I-implement mo yan. Di ba? Bakit hindi in-implement? Kasi nga, mahina. It's either
walang nakuhang suporta si Tolentino mula sa presidente, o baka naman way na lang ng presidente yun. Di ba? Na ano? Sige, mag-declare ka ng wage increase. Pero papigilan natin sa korte. Tapos sasabihin natin na wala tayong choice kung hindi sumunod sa korte, ganyan-ganyan. So ligtas na naman ang puwet natin. Di ba? Malamang ganun eh. Malamang ganun na sasabihin eh. Di ba? Ay, sus, narinig ko na yan. Ilang beses na nangyari sa kay BBM eh. Kunwari, walang kinalaman, tapos sasabihin niya, hayaan natin ang Congress para magdesisyon sa ganyan. Hindi natin pipigilan yan. Ang hiling niya sa ganyan, kunwari ko-kontra. Ayan yung tinatawag na ano bang klaseng tao yan? Yung takot sa pananagutan. Walang bayag talaga. In other words, mahinang nila lang. Walang leadership, walang political will. Walang leadership. Kaya nga sana, etong congressman na ito, tutuloy ka pa man din, batang-bata ka pa, huwag ka naman ang aga-aga mong kainin ng sistema. Kung talaga yung paglalaban mo yung manggagawa, tumbukin mo sino problema. Alam mo ang pinaka-problema si BBM. Bakit hindi naipatupad dyan? Wala nang iba. Pag inutos ng presidente, sa tingin mo, hindi susunod yung sekretary niya? Di ba? Kahit pigilan pa ng kung sino mang hudas na nandyan, pag inutos ng presidente yan, tapos ang laban. Yan ang totoo. Po ninyo, may pressure galing sa taas yung mga malalaking kumpanya. Both sa malalaking kumpanya, Ma'am Corina, pati sa Malacanang. We all know that the executive secretary and the economic managers are firmly opposed to any wage hike. Ganun po ba tingin- yun? Oo. Yeah. So tingin ho namin merong politics at play dito kasi it would be for a judge. I know that the judge is learned at talagang alam niya yung provisions sa labor code. Ang question, kung alam mo at ikaw mismo yung nag-cite doon sa temporary restraining order, bakit mo pa rin tinuloy yung TRO? Kasi the logical decision would be dismiss yan. Opo. Sabagay, si Pangulong BBM walang binanggit, di ba? May binanggit ba siya about Wala. about the minimum wage hike? Yo, Dapat ba ito natumbok mamalaking nyo. ito kahit nakakaunti? Yes. Oo. Yun, So natumbok magtataka nyo. nga naman na baka wala sa kalooban ng Pangulo na ibigay yung minimum wage. Yung tax ang kanyang ginamit na panangga. Oo. Di ba? Na yung parang tax relief. So yun po yung inyong hinala. So where do we go from here, sir? From here, 72 hours lang. Ano naman po ang magagawa ng 72 hours? Siyempre, malaking tipid yan doon sa mga malalaking negosyante. Tsaka, himala. Ganun lang yun. In 72 hours, marami mangyayari. Maaaring, tulad kahapon, di ba, nag-rally? Ano mangyayari after nun? Baka, pagka ganun na yung issue, tuluyan na talagang ipatigil yan. Para hindi kasi nila ibig sabihin hindi nila ipapatupad yung wage order. Pero ito po, kapag ito po'y nabaligtad, halimbawa, the legal process happens, ito ba'y magiging retroactive sa mga manggagawa? Alam niyo kasi kung halimbawa mababaliktad at hindi ito ipinatupad yung wage order ng mga malalaking kumpanya, say for example, meron pong tinatawag na double indemnity. So kung halimbawa napatunayan na mali itong TRO o itong inilabas ng korte na nilabag nito kung ano yung nakasulat sa labor code at hindi ito ipinatupad ng mga negosyo, malalaking negosyante, kailangan po nilang bayaran ng doble yung kanilang mga manggagawa. So double indemnity po yan as provided by RA 6727. Ayan, okay. So, so maraming salamat po. Thank you. Kamanggawa. Tama ba? Kamanggagawa. 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 Ayan, yan po kasi problema eh. Hindi ko alam lagi na lang yung mga nagre-reklamo. Tumbukin nyo kasi si Marcos. Obvious naman yan eh. Secretary is just, kaya nga secretary. Hindi nyo ba natanong, bakit secretary? Bakit hindi presidente o hindi chairman? Chairman ng Department of Justice. Bakit hindi chairman? Bakit hindi ibang word ang gamitin? Bakit secretary?